Narinig ko ang bulungan nila sa koridor. Ang bahay ni Carlos, sabi ni Ronnie, lahat ay para sa atin. Bawat salita, parang sakit sa damdamin ko. Ito ang apartment na 2,500,000 piso ang down payment ko. Doon ako tumayo, tahimik, pero sa isip ko, may mga numero na nagsasayaw. Hindi ko sila kakausapin, hindi. Ngunit ang bawat barya, bawat papeles, ay may sariling tinig. At sisimulan kong iparinig iyon. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. 1 buwan akong nawala dahil sa trabaho. 1 buwan na puno ng bilis ng kontrata, budget, tawag sa hating gabi, at mga hapunan na binili lang sa supermarket, kinain ng nagmamadali sa tabi ng bintana ng hotel. Ako si Elena, 32 taong gulang, at project manager sa isang import-export na kumpanya. Normal lang ang mga ganitong lakad para sa akin. Pero sa loob ng buong buwang iyon, sa bawat pagtawag ko sa bahay, naririnig ko ang boses ni Carlos, ang asawa ko, na nagsasabing sige, sa lahat, para lang matapos. At sa kabila noon, patuloy akong naniwala na ang tahanan na pinagsamahan namin ay ang pinakamainit na kanlungan na babalikan ko. May mga araw na sobrang pagod ako, na ang tanging pangarap ko ay buksan ang pintuan, makita ang aking tsinelas na nakalagay ng maayos, maamoy ang pamilyar na amoy ng panlinis ng sahig, at makita si Carlos na naghihintay. Nagtatanong lang ng isang bagay. Nakauwi ka na ba, mahal? Noong gabing iyon, inihila ko ang aking maleta mula sa terminal ng bus, patungo sa aming apartment. Sabi nila, kapag malayo ka, nami-miss mo ang iyong bahay. Pero mas nami-miss ko ang mga nakasanayan sa bahay, higit pa sa mga bagay. Nami-miss ko ang upuan kung saan ako madalas umupo, ang estante ng libro na ako mismo ang nag-ayos, maging ang tunog ng kandado gabi-gabi. 5 taon na kaming kasal ni Carlos. 2 taon siyang mas matanda sa akin. Clerical worker lang siya, may katamtamang sweldo. Pero lagi siyang mabuting tao, walang bisyo sa alak, sugal o babae. Ang tanging depekto lang niya ay ang labis na pagnanais na pasayahin ang kanyang pamilya, hanggang sa puntong kailangan silang lahat maging masaya sa anumang halaga. Binili namin ang apartment na ito gamit ang perang pinagsikapan naming ipon. Sa totoo lang, ang malaking bahagi ng down payment, na umabot sa 2,500,000 piso, ay galing sa akin at sa aking mga magulang. Ang utang naman sa bangko ay inilagay ko sa aking pangalan dahil mas matatag ang aking kita. Bawat buwan, ang bayarin na 40,000 piso ay diretso pa rin sa aking bank account kinakaltas. Nag-aambag din si Carlos, pero mas maliit at regular lang ang halaga. Hindi naman sa gusto kong ipamukha iyon sa asawa ko. Basta lang magkasama kaming gumugulong sa iisang direksyon, ayos lang ang lahat. Bago ako umalis, pinakiusapan ko si Carlos na panatilihing maayos ang bahay at huwag gumawa ng anumang mahalagang desisyon nang hindi ako kinokonsulta. Anumang bagay, pag-usapan natin, ha? Ngumiti siya at tinapik ang kanyang dibdib. Sige, mahal. Humayo ka at mag-ipon ng pera, ako na ang bahala sa bahay. At naniwala ako sa kanya. Inilagay ko ang aking daliri sa fingerprint scanner. Bumukas ang pinto. Ang sumalubong sa akin ay hindi ang tunog ng kanyang mga yabag na tumatakbo para salubungin ako, kundi ang malakas na ingay ng telebisyon na parang nasa isang bar sa kanto. Napahinto ako sa pintuan. Ang sala ng aking bahay ay hindi na ang aking sala. Sa sofa ay may makulay na kumot na may disenyong bulaklak na hindi ko kailanman bibilhin. Ang center table ay puno ng baso, balat ng mani, lalagyan ng prutas, at ilang botelya ng bitamina na walang label na hindi ko kilala. Ang hangin ay amoy gamot sa sakit, matapang na tsaa at kalahating lutong pagkain. Sa sofa, isang matandang lalaki ang nakaupo na nakabukaka ang mga binti, nakadikit ang mata sa screen, hawak ang remote control, na parang buhay na niya sa bahay na iyon. Sa tabi niya,
Isang matandang babae ang nagbabalat ng suha at napakakasarap na inilalagay ang mga balat sa aking paboritong Talavera ceramic plate. Sa kabilang sulok, isang magkasintahan ang nakatingin sa kanilang mga cellphone habang maingay na kinakain ang mga tsokolate na binili ko para sa isang espesyal na okasyon. Wala pa akong natitikman ni isa. Naramdaman ko ang aking lalamunan na tuyo. Mula sa kusina, lumabas si Carlos, suot ang aking apron na may print ng mga aso. Umiti siya ng maliwanag, parang bata na ipinagyayabang ang isang regalo. Nakauwi ka na, mahal. Ang ganda ng sorpresa, hindi ba? Ibinuka ni Carlos ang kanyang mga braso na parang nagtatanghal. Dinala ko ang buong pamilya para manirahan dito, para mas masaya tayo. Sila sina Papa, Mama, ang kapatid kong si Ronnie, at ang aking hipag na si Grace. At darating din si Yolanda tuwing weekend. Simula ngayon, laging puno at mainit ang bahay. Narinig ko ang salitang imanirahan at naramdaman ko ang lamig ng yelo. Hindi ito isang pagbisita ng ilang araw, hindi sila dumaan lang, mananatili sila. Ang matandang lalaki ay lumingon, tiningnan ako, at tumango na parang nagbibigay ng pahintulot. Ang matandang babae ay sinuri ako mula ulo hanggang paa at nagsabi ng walang pakialam, nakauwi ka na, anak. Nakakapagod siguro ang biyahe. Pumasok ka at magpalit, kakain tayo maya-maya. Ang magkasintahan ay tiningnan din ako. Ngumiti si Ronnie. Hello, hipag. Ako si Ronnie. Mahina namang sabi ni Grace. Ako si Grace. Pagod ka siguro. Inihila ko ang maleta papasok. Ang mga gulong ay umingit sa sahig. Instinktibo kong tiningnan ang shoe rack. Ang aking tsinelas ay nakasiksik sa loob, at sa halip ay may hanay ng hindi kilalang tsinelas ng iba't ibang laki at kulay. Parang nasa isang pension house. Patuloy na nakangiti si Carlos na may nagniningning na mga mata, naghihintay ng aking reaksyon ng kagalakan. Elena, ano sa tingin mo? Ginawa ko ito para maging masaya ka. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking isip ay hindi blanko. Sa halip, ito ay maingay tulad ng telebisyon. Inisip ko ang utang sa bangko, ang mga gabing walang tulog sa paghahanda ng mga ulat, ang kusina na pinapanatili kong malinis, at ang isang pangunahing prinsipyo, ang isang tahanan ay isang santuwaryo. At ngayon, pumapasok ako doon bilang isang estranghero. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi rin ako umiyak. Umiti lang ako. Isang ngiti na mas matamis pa kaysa kay Carlos. Mahal, dahan-dahan kong sabi, hindi ito sorpresa. Kumunot ang noo ni Carlos. Bakit? Hindi ka ba masaya? Patuloy akong umiti. Bukas, bibigyan kita ng mas malaking sorpresa. Biglang bumagsak ang kapaligiran sa sala. Ang matandang babae ay binitawan ang kalahating binalatang suha at tiningnan ako na parang ako ay isang pagkukulang sa paggalang at kakaibang manugang. Umubo ang matandang lalaki. Tumigil si Ronnie sa pagnguya. Nanigas si Grace. Sinubukan ni Carlos na pilitin ang isang ngiti. Elena, ano ba ang sinasabi mo? Pagod ka siguro. Sige, pumasok ka sa kwarto at magpahinga. Diretso kong inihila ang maleta sa aming silid-tulugan. Ang pagkasara ng pinto ay nagmarka ng isang hangganan. Sa labas, narinig ko ang bulungan ng mga boses. Ang manugang na tagalungsod, napakasungit. Bagong dating pa lang, ganyan na ang mukha. Ano kaya ang binabalak? Sumandal ako sa pinto at huminga ng malalim. Saka ko napagtanto na hindi ako pagod sa biyahe ng trabaho. Pagod ako dahil sa biglaang pagsalakay ng walang abiso. Noong gabing iyon, naghanda sila ng hapunan. Sa aking mesa na para sa 4 na tao, nagdagdag sila ng mga plastic at foldable na upuan. Mukhang marami ang pagkain, ngunit ang aking kalooban ay walang laman. Inilagay nila ako sa upuan na pinakamalapit sa kusina, ang lugar na karaniwang inilalaan para sa taong kailangang tumayo para magsilbi at magligpit. Tiningnan ko ang paligid.
Si Mang Tonyo, ang aking biyenan, ay nakaupo ng komportable. Malapit sa telebisyon. Si Aling Pacing, ang aking biyenan, ay patuloy na naglilipat ng pagkain sa pinggan ng asawa niya habang kinakausap siya na parang nag-uutos. Sina Ronnie at Grace ay magkadikit na nakaupo at si Carlos, sa gitna, ay pilit na ngumiti habang iniiwasan ang aking tingin. Pagkatapos ng pagnguya, nagsalita si Aling Pacing ng may matatag na boses, "Tingnan ninyo, sasabihin ko na kaagad. Kami ng tatay mo ay nandito na para manatili. Sobrang init sa probinsya at maliit ang bahay. Nandito kami para sa aming anak at para sa mga apo na darating." Ibinaba ko ang aking mga kubyerto sa pinggan at tiningnan si Carlos. "Pinag-usapan ba natin ito, Carlos?" Nautal siya. "Aba, balak ko namang sabihin sa iyo, pero naisip ko, kung sasabihin ko kaagad, mawawala ang sorpresa. Gusto kong maging sorpresa ito." Mahina akong tumawa, isang tawa na hindi dahil sa kagalakan. Para sa akin, katawa-tawa na ang lalaking pinili kong maging asawa ay itinuring ang isang desisyon na ganap na magpapabago sa aking buhay bilang isang simpleng palabas para lumikha ng damdamin. "Ang sorpresa mo," sabi ko nang walang pagbabago sa tono, ay nakatayo sa aking takot. "Naiintindihan mo ba iyon?" Kumunot ang noo ni Aling Pacing. "Nako, bahay ito ng anak ko. Sino ang dapat tanungin kung pupunta kami?" Ang pariralang iyon ay parang isang bato na direktang tumama sa aking dibdib. Tumigil ako sa pagtingin kay Aling Pacing at nag-focus kay Carlos. "Narinig mo ang sinabi ng nanay mo? Sa tingin mo ba tama iyon?" Yumuko si Carlos na nahimik. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Kumuha ako ng isang piraso ng karne at ninuya ito nang hindi nararamdaman ang lasa. Saka ako tumayo at nagsalita ng napakahina, "Pagod ako. Magpapahinga na ako." Lumakad ako patungo sa aking silid. Isinara ko ang pinto at sa labas, muling naririnig ang mga bulungan. Binuksan ko ang aking cellphone at hinanap ang folder ng mga dokumentong nakaimbak, ang kontrata ng utang sa bahay, ang kasaysayan ng mga transfer, ang mga bank statement. Hindi ko gustong gumawa ng anumang malupit. Gusto ko lang mabawi ang karapatan kong igalang sa aking sariling tahanan. Nagpadala ako ng maikling mensahe sa isang babaeng nagngangalang Atty. Santos. "Bukas, 1:00 ng umaga. Kailangan ko ang tulong mo." Ibinaba ko ang aking cellphone. Sa dilim, ang tunog ng telebisyon ay umabot sa akin na parang mga martilyo. Alam kong ang aking sorpresa bukas ay magpapatahimik sa buong bahay. Kinabukasan, nagising ako ng napakaaga. Hindi dahil sa nakapagpahinga ako, kundi dahil sa sobrang liwanag ng aking isip na parang may nakatutok na ilaw. Narinig ko ang paghila ng tsinela sa sala, ang mahinang ubo ni Aling Pacing, at pagkatapos ay ang pagmamadali sa kusina. Ang amoy ng malabnaw na kape at matapang na tsaa ay kakaibang naghalo sa aking sariling bahay. Nakatalikod si Carlos sa akin. Alam kong gising siya. Ang kanyang likod ay matigas na parang tabla, ang posisyon ng isang nagpapanggap na natutulog para hindi harapin ang katotohanan. Pinagmasdan ko siya sandali at saka ko siya tinawag ng mahina. "Carlos?" "Ano?" Mahinang sagot niya. "Alam mo ba, Carlos, na pinababayaan mo akong nag-iisa sa lahat ng ito?" Walang sinabi si Carlos. Maya-maya, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay pula at may puyat. "Elena, huwag kang mag-isip ng ganyan. Gusto ko lang na maging mas masaya ang bahay. Sina Papa at Mama dito, ang kapatid ko at ang aking hipag ay pamilya. Ako, tanong ko, kalmado pa rin, ngunit may matinding pressure sa loob na sumasakal sa akin. Sabi mo gusto mong maging mas masaya ang bahay. Tinanong mo ba ako kung masaya ako? Nagdala ka ng mga tao para manirahan dito ng permanente at hinayaan mo ang nanay mo na sabihing ito ang bahay ng anak niya at nanahimik ka. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ko sa oras na iyon?" Kinagat ni Carlos ang kanyang labi na ilang. "Kasi ayaw kong magalit si Mama.
Nahihirapan siya at si Papa sa probinsya. Akala ko maiintindihan mo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na nahihirapan sila. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang paghihirap nila para yurakan ang buhay ng asawa mo. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung mahal mo ako, alam mong protektahan ang ating mga hangganan. Hindi ako laban sa iyong mga magulang. Laban ako sa kawalan ng paggalang sa akin. Nagbukas ng bibig si Carlos para sumagot, ngunit pinutol ang boses ng kanyang ina mula sa labas. Carlos, kumain na. At Elena din, lumalamig ang kape at sasakit ang tiyan ninyo. Tumayo ako at nagbihis. Lumabas ako sa sala. Ang buong pamilya ay nakaupo na, parang isang pamilyar na eksena, ngunit kakaiba. Si Mang Tonyo, ang aking biyenan, ay nakasandal na may seryosong mukha. Si Aling Pacing, ang aking biyenan, ay naghahain ng almusal na maihangin ang pagkontrol sa lahat at inilagay ang aking tasa sa harapan ko na parang isang simpleng formalidad. Sina Ronnie at Grace ay magkadikit na nakaupo, nakangiti at nag-uusap, ngunit palihim na tinitingnan ako, naghihintay. Alam kong hinihintay nila kung ano ang sorpresa na sinabi ko kagabi. Hindi ako nag-almusal. Tiningnan ko lang ang orasan sa dingding. Dahan-dahan ang pag-usad ng minuto. Ang isang bahagi ko ay gustong sumigaw, ang isa naman ay nagpapaalala sa akin na manatiling kalmado. Elena, kung gusto mong mabawi ang iyong bahay, kailangan mong panatilihing malamig ang iyong ulo. Eksakto 10:00, tumunog ang doorbell. Ang tunog ay nagpatayo sa lahat. Ibinaba ni Aling Pacing ang kutsara at kumunot ang noo. Sino kaya sa ganitong oras? Tumayo ako at diretsong binuksan ang pinto. Nasa pinto si Atty. Santos, isang babae na nasa mga 40 taong gulang na nakasuot ng puting blusa, madilim na pantalon at nakatali ang buhok sa buwan. Hindi siya ang uri ng tao na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tiningnan niya ako ng may pagkakaunawaan at mahinang tumango. Nakauwi ka na, mahina kong sabi. Ayos ka lang ba? Tanong ni Atty. Santos sa tono na para lang marinig ko, umiti ako. Ayos lang ako. Tuloy po kayo. Nang pumasok si Atty. Santos sa sala, ganap na nagbago ang kapaligiran. Umayos ng upo si Mang Tonyo. Agad na tanong ni Aling Pacing, sino po kayo? Magalang na bumati si Atty. Santos. Magandang umaga po. Ako po si Atty. Santos. Ako po ang legal advisor ni Elena sa mga usapin tungkol sa ari-arian. Nandito po ako ngayon para linawin ang ilang puntos at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kinumutan ni Aling Pacing ang kanyang mga mata. Mga usapin tungkol sa ari-arian? Bakit kailangan tumawag ng estranghero sa bahay? Ito ay usapin ng pamilya. Lumapit ako at umupo sa tabi ni Atty. Santos. Sa malinaw na boses, bagamat hindi malakas, sinabi ko, may tama po kayo, Mama, usapin po ito ng pamilya. Pero dahil kahapon sinabi ninyo na ito ang bahay ng inyong anak, kailangan kong linawin ang mga bagay. Ang bahay na ito ay sa asawa ko at sa akin, at ako rin ang may-ari at kailangan kong igalang. Si Carlos, na nakatayo sa likod ko, ay huminga ng malalim. Narinig ko kung paano niya nilunok ang kanyang laway. Binuksan ni Atty. Santos ang kanyang maleta at kinuha ang isang folder na may mga photocopy na nakakabit. Hindi niya ito inilagay sa gitna ng mesa bilang paghamon, kundi inilagay niya ito sa harapan ko at kinausap ang buong pamilya ng may kalmadong boses. Mga Gi at Yen, sa inyong pahintulot, magiging maikli lang ako. Ang apartment na ito ay binili pagkatapos ikasal sina Elena at Carlos, totoo iyon. Ngunit ang malaking bahagi ng down payment, mga buwan ng bayarin, at ang pangunahing pagmamay-ari ng utang sa bangko ay nakasalalay kay Elena. Hindi ito sinasabi para ipamukha ang anumang bagay, kundi para magtatag ng isang pangunahing prinsipyo.
Ang desisyon kung sino ang pwedeng manirahan dito ng permanente ay dapat may pahintulot ng mag-asawa, hindi lang ni Carlos. Tumayo si Aling Pacing ng patalon. Ano ang inyong ipinahihiwatig? Anak ko si Carlos. Binigyan ko siya ng buhay. Ano ang masama kung pupunta siya para manirahan kasama niya? Tiningnan ko siya at dahan-dahang sinabi, kung dumadalaw, masaya ako. Kung mananatili ng ilang araw, mag-aayos tayo. Ngunit ang manatili ng permanente nang hindi ako tinatanong, at saka sasabihing ako ay estranghero, hindi ko ito titiisin. Isa rin ako sa pamilya mo ngayon. Umubo si Mang Tonyo, sa pagkakataong ito ay mas malakas. Anak, hindi mo ba sa tingin ay sumusobra ka na? Sasabihin ng mga tao na sa bahay na ito ay hindi iginagalang ang mga matatanda. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Iyon ang pariralang hinihintay ko. Yumuko ako ng 1 segundo at pagkatapos ay inangat ang aking ulo. Hindi ako lumalaban, Papa. Nagtatakda lang ako ng mga hangganan para hindi yurakan ang buhay ko. Ang paggalang ay ang pag-aalaga at pagbibigay galang, hindi ang paggamit ng marami para pilitin ang isang manugang na manahimik. Sinubukan ni Ronnie na makialam. Hipag, kami ay dumating lang para maghanap ng trabaho at manatili ng ilang panahon. Lumingon ako sa kanya at sinabi, binibigkas ang bawat salita. Kung mananatili kayo ng ilang panahon, dapat may takdang oras at mga patakaran. Hindi ninyo pwedeng ituring ito na parang lugar kung saan ninyo gustong gawin ang anumang gusto ninyo. Kinakain ninyo ang pagkain sa aking refrigerator, iniiwan ninyo ang inyong mga gamit kung saan-saan, nakabukas ang telebisyon buong araw. Umuwi ako mula sa biyahe ng trabaho at pakiramdam ko, estranghero ako sa sarili kong bahay. Ilagay mo ang sarili mo sa aking kalagayan. Kakayanin mo ba iyon? Hinila ni Grace ang braso ni Ronnie, bumulong, sige, tumahimik ka. Bumaling si Aling Pacing kay Carlos ng may matalim na boses. At ikaw? Magsalita ka. Mananatili ka lang dyan habang ang asawa mo ay nagdadala ng tao para bantaan ang iyong mga magulang. Nanginginig si Carlos. Nakita ko kung paano niya kinuyom ang kanyang mga kamao at pagkatapos ay sinabi ng may baritonong boses, Mama. Hindi nagbabanta si Elena, naghahanap lang siya ng linaw. Nagkamali ako sa pagdedesisyon ng mag-isa. Dapat ay kinausap ko siya. Nanahimik ang sala. Narinig ko ang tibok ng aking puso. Ang pariralang iyon, nagkamali ako, matagal ko nang hinihintay mula pa kagabi. Ngunit huli na at masyadong mahina ang tunog, nanigas si Aling Pacing at namula ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, kinakampihan mo siya. Umiling si Carlos na may basag na boses. Kinakampihan ko ang aking tahanan. Ayaw kong magdusa ang aking asawa. At ayaw ko rin na masiraan kayo. Gusto kong maging maayos ang mga bagay. Sinamantala ni Achoy. Santos ang sandali at mahinang nagsalita, kung mahal ninyo sina Carlos at Elena, ang pinakamainam ay sumang-ayon sa isang paraan ng pamumuhay na makatarungan para sa lahat. Hindi kayo pinagbabawalan ni Elena na dumalaw, ngunit ang permanenteng pananatili ay nangangailangan ng pagpaplano, isang takdang panahon at kasunduan ng mag-asawa. At tungkol kina Ronnie at Grace, kung gusto ninyong manatili pansamantala para maghanap ng trabaho, kailangan din ninyo ng tiyak na panahon at mag-ambag sa mga gastusin. Sa ganoong paraan, mananatili ang pagkakaisa at kaayusan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko gustong itaboy ang sinuman, gusto ko lang ibalik ang kaayusan. Dahan-dahan kong sinabi na parang kinakausap ang sarili ko, binibigyan ko kayo ng 1 linggo, Papa at Mama, para ayusin ang inyong mga gamit sa probinsya o humanap ng mas angkop na lugar. Hindi ko sinasabi na itinataboy ko kayo, sinasabi ko na mag-ayos kayo. At sa inyo, Ronnie at Grace, binibigyan ko kayo ng 2 linggo. Sapat na oras para maghanap ng trabaho at humanap ng apartment na maupahan malapit.
Sa loob ng panahong iyon, bawat isa sa inyo ay mag-aambag ng bahagi para sa mga gastusin sa pagkain, kuryente, at tubig. At simula ngayon, walang sinuman ang papasok sa aking opisina. Nagbukas ng bibig si Aling Paising na parang sasagot, ngunit hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang braso at sinabi ng may mabigat na boses, "Tama na. May punto ang bata." Tiningnan ko ang aking biyenan at bigla kong naramdaman na namasa ang aking mga mata. Hindi dahil sa nanalo ako, kundi dahil sa wakas, may isang matanda na handang makinig. Lumapit si Carlos sa akin nang may pag-aalinlangan. "Elena, patawarin mo ako. Kakausapin ko sila. Hindi na kita iiwanan ng mag-isa." Lumingon ako sa kanya. Ang aking puso ay malamig pa rin, ngunit nakita ko ang isang maliit na butas ng pag-asa. Mahina akong tumango, parang isang paalala. Kailangan ko lang na maging isang asawa ka. Hindi ang anak ng buong pamilya. Puno pa rin ang bahay, mabigat ang kapaligiran, ngunit sa wakas ay nasabi na ang katotohanan ng may dignidad, hindi nang mailuha o insulto. At alam kong simula sa sandaling iyon, ang labanan ay pumapasok sa isang bagong yugto. Magre-react ba sila? Muling susubukan ba nila ang mga hangganan? Maghihintay ba sila kung ako ay susuko? Kailangan kong manatiling matatag at kailangan din ni Carlos na pumili. Maraming nagsasabi na ang pagiging isang mabuting asawa ay ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Pero kung ikaw kaya ang nasa aking kalagayan noon, ano kaya ang una ninyong gagawin? Hindi ko alam kung may tama pa ba akong desisyon. Kung mayroon kayong katulad na pinagdadaanan, maaari ninyo bang i-comment ang kiisa sa ibaba? Ang inyong pagdalo ay malaking lakas para sa akin upang ipagpatuloy ang kwentong ito. Pagkatapos ng usapan naming iyon, pumasok ang aking bahay sa isang kakaibang kalagayan. Wala nang ingay, walang ng telebisyon na nakabukas buong araw, pero wala ring kapayapaan. Ito ay parang katahimikan bago ang bagyo. Kung saan lahat ay tahimik, naghihintay, nag-iisip kung saang direksyon hihipan ang hangin. Si Aling Paising, ang aking biyenan, ay hindi ako kinausap buong araw. Kung mag-cruise ang aming landas, iniiwasan niya ang tingin, binabagsak ang mga pinggan ng mas malakas kapag naghugas, at bumubuntong hininga ng may drama sa tuwing papasok ako sa kusina. Sa bawat paghugas niya ng kaldero, parang may ipinararamdam siya. Hindi ko iyon naiiwasan. Hindi ko pwedeng hindi maramdaman, si Mang Tonyo naman, ang aking biyenan, ay kakaiba. Kaunti lang ang sinasabi niya, pero sa tuwing titingin siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay hindi na kasing tigas tulad ng nakaraang araw. Ngayon ay maihalo itong pagmumuni-muni at, sa aking pakiramdam, kahihiyan. Minsan, nakita ko siyang nagbabasa ng lumang dyaryo, napapatitig lang sa kung saan. Parang may malalim siyang iniisip, sina Ronnie at Grace ay nagsimulang maging mas maingat. Hindi na sila nagbubukas ng telebisyon ng malakas. Hindi na sila basta-basta kumukuha ng pagkain sa aking refrigerator ang hindi nagtatanong. Pero lagi silang sinasabi na pupunta sila sa labas, maghahanap ng trabaho, may interview daw. Napapansin ko naman, ang kanilang mga maleta ay naroon pa rin sa isang sulok ng silid, walang senyales na naghahanda sila sa paglipat. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang patak ng tubig, unti-unting pumupuno sa isang baso. Si Carlos, ang asawa ko, ang pinakamainam na nagbago. Umuuwi na siya sa oras. Hindi na siya umuuwi ng gabi. Naghugas siya ng pinggan. Nagtatapon ng basura ng kusa, hindi ko na kailangang sabihin. Hindi na rin siya basta-basta humihiga sa sofa na may hawak na cellphone, na parang hindi ako napapansin. Mas madalas na siyang nakikipag-usap sa akin. Pero bawat salita niya, maingat. Parang natatakot na baka magalit ako. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng mensahe sa akin, kahit nasa kabilang silid lang ako. Elena, pasensya na talaga. Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat. Binabasa ko ang kanyang mga mensahe. Pero hindi ako sumasagot. Hindi naman sa gusto kong siya ay parusahan.
Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong isagot. Isang simpleng paumanhin, hindi sapat para maramdaman kong ligtas ako sa. Kinagat ni Grace ang kanyang labi. Nahihirapan si Ronnie na makahanap ng trabaho. Hindi siya natatanggap sa mga interview. Natatakot ako na hindi na kami aabot sa takdang panahon para lumipat. Tiningnan ko siya sandali. Hindi na ako nakakita ng isang mayabang na hipag, kundi isang batang babae na naliligaw, nang hihina. Pero pinigilan ko ang aking puso na lumambot sa maling paraan. Grace, hindi ako nagkikimkim ng sama ng loob sa inyo. Pero hindi ko kayo pwedeng iligtas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng aking sariling buhay. Mag-asawa kayo. Kailangan ninyong panindigan ang sarili ninyo. Kung kailangan, tutulungan ko kayo sa pera para sa hotel sa 2 araw. Iyon lang ang kaya kong ibigay. Tumango siya, habang ang isang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Alam ko po. Pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Tumalikod ako. Naramdaman ko ang aking puso na mabigat na parang bato. Ang pagiging taong nagtatakda ng mga hangganan ay laging nangangahulugan ng pagiging malamig na tao. Pagdating ng ika-4 na araw, nag-absent si Carlos sa trabaho. Isinama niya si Ronnie para maghanap ng apartment na maupahan. Ako naman, nanatili sa bahay, nililinis ang silid na kanilang tinirahan. Hindi para sila ay itaboy, kundi para ihanda ang aking sarili sa mental na paraan na muli, magiging akin ang aking bahay. Nang bumalik si Carlos, mukha siyang pagod. Pero sa kanyang mga mata, may bahid ng ginhawa. Maliit at luma, pero malapit sa lugar kung saan pwedeng magsimulang magtrabaho si Ronnie. Mamayang hapon, lilipat na sila. Tumango ako. Mabuti. Huminto siya sandali at saka nagsabi, salamat sa hindi mo pagsuko. Tiningnan ko siya. Hindi ko iyon ginawa para sa iyo. Ginawa ko iyon para sa akin. Noong hapon na iyon, inayos ni na Ronnie at Grace ang kanilang mga gamit. Walang pagtatalo, tanging mabigat na kapaligiran. Hindi ako kinausap ni Ronnie. Nagpaalam si Grace ng pabulong. Salamat po sa mga araw na ito, hipag. Tumango ako. Kapag kayo ay namumuhay ng mag-isa, mas magkakasundo kayo. Ngumiti siya ng malungkot, nang lumabas sila sa pinto, sinundan ko sila ng tingin. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, kundi pagkapagod. Ang pagkapagod ng isang digmaan na walang gustong labanan, ngunit kailangan kong lumaban. Noong gabing iyon, kakaibang tahimik ang bahay. Naghanda ako ng hapunan para lang sa aming dalawa. Kumain kami ng magkaharap, walang sinasabi. Si Carlos ang unang nagbaba ng mga kubyertos. Elena, alam kong hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin, pero tutuparin ko ang aking pangako. Tiningnan ko siya. Huwag kang mangako ng higit pa. Ipakita mo. Tumango siya, 2 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Pacing. Medyo nagulat ako. Mama, ano po iyon? Masama ang pakiramdam ng tatay mo, sabi niya. Napakataas ng presyon ng dugo niya at nasa ospital siya sa probinsya. Wala akong masyadong pera. Sabi ni Carlos, dahil ikaw ang maihawak ng mga account sa bahay at mga papeles, magaling ka sa pag-aayos ng pera. Tumawag ako para tanungin kung pwede mo kaming tulungan ng kaunti. Ang tanong ay nagpamanhid sa akin. Hindi dahil sa pera, kundi sa paraan ng kanyang paghingi. Wala nang utos o galit, tanging kawalan ng lakas ng isang matandang babae. Gaano katagal na po si Papa sa ospital? Tanong ko. Mula pa kahapon. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ililipat ko na ngayon ang pera at bababa kami ni Carlos para dalawin siya. Sa kabilang linya, nagkaroon ng katahimikan ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya ng may putol-putol na boses, salamat, anak. Ibinaba ko ang telepono na may nanginginig na kamay. Alam kong kung gusto kong maghiganti, iyon na ang pagkakataon, pero hindi ko ginawa. Hindi ko gustong maging tulad ng taong sila sa akin. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Carlos.
Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi mo kailangan tumulong. Marami silang nasaktan sa iyo. Bumuntong hininga ako. Hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko ito para sa iyo, at dahil ayaw kong lumingon at maramdaman na mas maliit ako kaysa sa aking sariling sakit. Kinabukasan, pumunta kami sa probinsya. Si Mang Tonyo ay nakahiga sa kama ng ospital, mas payat. Nang makita ako, sinubukan niyang bumangon. Elena, dumating ka? Papa, nandito ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako, hindi kita sapat na ipinagtanggol. Naramdaman kong namasa ang aking mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Magpahinga po muna kayo. Kapag gumaling kayo, mag-uusap tayo. Si Aling Pacing, na nakatayo sa likod ng silid, ay tiningnan ako ng may namumulang mga mata. Wala siyang sinabi, ngunit nang lumabas ako sa pasilyo, sinundan niya ako. Elena, patawarin mo ako. Tinrato kita na parang estranghero. Sanay ako sa mga lumang kaugalian sa pagiging may-ari ng bahay. Hindi ko naisip na may pagmamalaki ka rin. Huminto ako at tiningnan siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang maliit, nanliit. Mama, hindi ko kailangan na mahalin ninyo ako. Kailangan ko lang na igalang ninyo ako. Tumango siya habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Isa sa isip ko iyon. Noong gabing iyon, natulog ako sa lumang silid ni Carlos. Tiningnan ko ang mababang kisame. Narinig ko ang mga kuliglig sa hardin at naramdaman kong kumalma ang aking kaluluwa. Hindi dahil sa nalutas na ang lahat, kundi dahil sa wakas, hindi na ako kailangang lumaban ng mag-isa. Pagbalik sa syudad, hinawakan ni Carlos ang aking kamay. Elena, kung hindi ka naging matatag noong araw na iyon, siguro nawala na kita. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kung hindi ka nag-react noong araw na iyon, umalis na ako. Nanahimik kami, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi para iwasan ang problema. Ito ay isang kasunduan. Simula ngayon, ang pamilyang ito ay magkakaroon ng dalawang pantay na boses. Alam kong ang basag ay hindi nawala, ito ay naayos lang at maaaring muling mabuksan kung ang isa sa amin ay makalimot sa aral na ito. Pero sa wakas, hindi na ako isang babae na pumapasok sa sariling bahay at pakiramdam ko, isang bisita lang. Pagkatapos ng pagdalaw sa probinsya para kay Mang Tonyo, akala ko ay kumalma na ang mga bagay. Hindi tulad ng isang payapang lawa, kundi tulad ng mga abo pagkatapos ng sunog. Mukhang tahimik, ngunit ang isang bugso ng hangin ay maaaring magpasiklab muli sa kanila. Bumalik kami ni Carlos sa syudad, sa aming routine. Pero sa pagitan namin, may isang bagong uri ng katahimikan. Isang pag-iingat. Tulad ng dalawang tao nakakatawid lang sa isang lumang kahoy na tulay at alam na kung tatakbo ng masyadong mabilis, maaaring muling bumagsak ito. Tinupad ni Carlos ang kanyang pangako. Hindi na siya gumawa ng desisyon tungkol sa kanyang pamilya nang hindi ako kinokonsulta. Sa tuwing tatawag si Aling Pacing, inilalagay niya sa loudspeaker para marinig ko. Sa tuwing kailangan ni Mang Tonyo ng pera para sa gamot, tinatanong niya ako bago mag-transfer. Nagsimula pa siyang kumonsulta sa akin sa maliliit na bagay. Ayos lang ba kung imbitahin ko ang aking mga magulang na dumalaw ngayong weekend? O kaya, sabi ni Ronnie na gusto niyang pumunta isang araw. Ano sa tingin mo? Mga simpleng tanong, ngunit para sa akin, iyon ang senyales ng isang lalaki na muling natututong maging isang asawa. Hindi na ako galit, pero hindi rin ako ganap na kalmado. Ang isang bahagi ko ay patuloy na handa na baka bumalik ang lahat sa dati. Sa tingin ninyo, tama ba ang aking mga ginagawa? May nagsasabing kailangan lang ng unawa at pagtitiis. Pero hanggang kailan? Kung mayroon kayong katulad na pinagdaraanan, maaari ninyo bang i-comment ang isa sa ibaba? Ang inyong pagdalo ay malaking lakas para sa akin upang ipagpatuloy ang kwentong ito. Pagkatapos ng usapan naming iyon, ang bahay ay bumalik sa isang katahimikan, mabigat na parang bato.
Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iingat, kundi katahimikan na may pagdaramdam. Si Aling Pacing ay hindi na madalas pumasok at lumabas ng kusina. Si Mang Tonyo, sa kanyang silid, ay mas kaunti na ang sinasabi. Sarili kong bahay. Ang mga gawa lang, sa pangmatagalan, ang makakagawa noon, isang gabi, habang nagre-review ako ng ilang kontratang nakabinbin sa aking opisina, may mahinang kumatok sa pinto. Elena, buksan mo. Gustong kausapin ni Mama sandali. Tumayo ako at binuksan. Naroon si Aling Pacing, nakahalukip-kip ang mga braso at tensyonado ang mukha. Sasabihin ko sa iyo ng diretso para malaman mo. Ang kanyang boses, medyo nanginginig. Ang ginawa mo ay kawalan ng paggalang. Ang pagdadala ng estranghero sa bahay para pag-usapan ang mga papeles, karapatan, at responsibilidad ay parang sinasabi na hindi ito bahay ni Carlos. Hindi ko mawari kung galit ba o kahihiyan ang nararamdaman niya. Inanyayahan ko siyang pumasok. Isinara ko ang pinto. Gusto kong kaming dalawa lang ang mag-usap. Ayaw kong marinig ng iba. Umupo ako sa harap niya. Dahan-dahan akong nagsalita. Mama, hindi ko kailanman sinabi na hindi ito bahay ni Carlos. Pero hindi ko rin sinabi na ako ay nakatira lang dito ng libre. Gusto ko lang magkaroon ng parehong boses tulad ng asawa ko sa mga desisyon ng aming pamilya. Bumuntong hininga siya ng mapait. Ang mga manugang na tagalungsod, napakahusay magsalita. Sa probinsya, ang isang manugang ay bahagi ng pamilya ng asawa. At ang isang ina na pupunta para manirahan kasama ang kanyang anak ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Huminga ako ng malalim. Ang paghinga ko ay mabigat. Mama, nagbago na ang panahon. Nagtatrabaho ako. Nagbabayad ako ng utang sa bahay na 40,000 piso bawat buwan. Nagbabayad ako ng kuryente at tubig. Ako ang nag-aasikaso ng bahay. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin na parang estranghero sa sarili kong tahanan. Hindi ako laban sa tradisyon. Humihingi lang ako ng paggalang. Tinitigan niya ako ng matagal. Napakailang sandali. Sa kanya sinabi ng mahina na may mas malambot na tono kaysa sa dati niyang boses. Alam mo ba ang sinabi ng tatay mo kagabi? Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi ko po alam, Mama. Sinabi niya na hindi nagkakamali ang manugang, patuloy ni Aling Pacing. Na ipinagtatanggol lang niya ang binayaran niya gamit ang kanyang pera at pagsisikap. Nang marinig ko iyon, sobrang nainis ako. Pinapalaki ko ang isang anak sa loob ng mga dekada at ngayon, para manirahan sa bahay niya, kailangan kong humingi ng pahintulot sa kanyang asawa. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko gustong maging kaaway ng aking biyenan. Sinabi ko ng mas mahina, Mama, hindi ko kailanman inisip na kailangan ninyong humingi ng pahintulot sa akin. Gusto ko lang na konsultahin ako. Isang simpleng parirala tulad ng, Elena, gusto namin ang tatay mo na manirahan dito sandali. Ano sa tingin mo? Sapat na sana iyon para maramdaman kong pinahahalagahan ako. Nanahimik siya. Matagal. Ang kanyang mga mata ay namumula. Sa kanya sinabi ang isang bagay na nagpalamig sa akin, na parang bumalik ang lamig ng yelo sa aking loob. Kasi natatakot ako na tumanda at walang paghulugan ng aking ulo. Sa probinsya, luma at mainit ang bahay at ang mga apo ay hindi dumadalaw. Akala ko dito, kasama ang aking anak at ang mga apo na darating naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na sa likod ng kanyang pagmamataas, ng kanyang pag-uutos, ay nagtatago ang takot. Takot na iwanan. Takot na mag-isa. Ngunit ang takot na iyon, para sa akin, ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang yurakan ang aking buhay. Mama, hindi ko kayo itataboy. Pero hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito ng pangmatagalan. Bawat bahay ay may sariling kaugalian. Mas mabuting magkalapit tayo at magmahalan kaysa manirahan sa iisang bubong at magkasamaan ng loob.
Tumayo siya nang walang sinabi. Tahimik. Bago siya lumabas, lumingon siya. Ang kanyang tingin ay matalim. Binigyan mo kami ng 1 linggo. Hindi ko iyon malilimutan. Iyon ay parang isang paalala. Isang babala. Noong gabing iyon, huli na nang pumasok si Carlos sa silid tulugan. Umupo siya sa gilid ng kama nang hindi naglalakas loob na humiga. Elena, may sinabi ba si Mama sa iyo? Galit na galit siya. Tiningnan ko siya ng matagal. Mas nag-aalala ka ba na galit si Mama, o mas nag-aalala ka na ako ay pagod? Yumuko siya. Matagal. Parehong. Bumuntong hininga ako. Isang mabigat na buntong hininga. Carlos, kung hindi ikaw ang magtatakda ng mga hangganan, kahit umalis ang iyong mga magulang, maulit ito. Hindi ako pwedeng tumawag ng tao para magsalita tungkol sa mga papeles sa bawat pagkakataon. Kailangan kita. Inangat niya ang kanyang tingin na may namumulang mga mata. Alam kong naging walang lakas ng loob ako. Lagi kong sinusubukan na pasayahin ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, magsasalita ako. Pagkalipas ng 3 araw, si Ronnie naman ang nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Noong gabi, habang nagluluto ako, sumandal siya sa pintuan. Ang kanyang mga salita, kalahating biro, kalahating seryoso. Hipag, sumobra kayata ng tigas. Sina Papa at Mama, nandito lang sandali tapos gusto mo nang paalisin. Kung magkaanak ka, hahayaan mo bang tratuhin ka ng iyong manugang ng ganyan? Lumingon ako at tinitigan siya ng diretsyo. Ronnie, hindi ko sila pinapaalis. Binigyan ko sila ng takdang panahon. At sa hinaharap, hindi ako mabubuhay ng nakasalalay sa aking mga anak. Bawat matanda ay dapat may pananagutan sa sariling buhay, hindi gamitin ang pamilya bilang dahilan para umasa sa iba. Ngumiti si Ronnie nang may panunuya. Napakagaling mong magsalita. Pero bahay ito ng kapatid ko. Kung magpatuloy ka sa pagiging tensyonado, baka mawalan ka ng asawa. Ang pariralang iyon ay parang isang saksak. Naramdaman ko ang matinding sakit, ngunit hindi ko ipinakita. May bahagi ka ng katotohanan. Bahay ito ng kaming dalawa. At kung mawalan ako ng asawa, hindi dahil sa ipinagtanggol ko ang aking mga hangganan, kundi dahil hindi naglakas loob si Carlos na maging isang asawa. Nanahimik si Ronnie, noong gabing iyon, tinipo ni Carlos ang buong pamilya. Umupo ako sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, pero sa pagkakataong ito, hindi na umiiwas ang kanyang boses. Papa, Mama, Ronnie, Grace, sasabihin ko ng diretsyo. Papa at Mama, mananatili kayo sa loob ng 1 linggo, pagkatapos ay ihahatid ko kayo pabalik sa probinsya. Tutulungan namin ni Elena na humanap ng lugar na malapit kung gusto ninyong dumalaw ng madalas. Ronnie at Grace, sa 2 linggo, kailangan ninyong lumipat. Tutulungan ko kayo sa down payment ng apartment, pero simula ngayon, anumang desisyon tungkol sa bahay na ito ay kailangang pag-usapan kay Elena. Hindi ko papayagan na mawala ng paggalang sa aking asawa kailanman. Umiyak si Aling Pacing. Nagbuntong hininga si Mang Tonyo. Pumuti ang mukha ni Ronnie. Yumuko si Grace. Hawak ko ang kamay ni Carlos sa ilalim ng mesa. Sa unang pagkakataon mula nang ako ay umuwi, naramdaman kong siya ay nasa panig ko. Noong gabing iyon, nakahiga sa kama. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy, hindi sa sakit, kundi sa pagkapagod. Ang pagkapagod na kailangan kong maging masama para ipagtanggol ang pinakamababang antas ng paggalang. Alam kong hindi ito ang katapusan. Si Aling Pacing ay patuloy na magagalit, si Ronnie ay magkikimkim ng sama ng loob, at si Carlos ay maaaring muling manghina. Ngunit sa wakas, naitatagko ang unang hangganan. At kung susubukan nilang muli, hindi ako urong. Mula nang magkaroon kami ng mainit na pagtatalo kay Ronnie, ang aking bahay ay naging kakaiba. Ang 4 na araw na natitira bago ang kanilang takdang panahon ay tila mabagal na gumugulong.
Pinilit kong panatilihin ang aking sarili. Nagsasara ako ng pinto ng aking opisina. Hindi na ako nagluluto para sa kanila. Ginagawa ko lang ang aking mga gawain, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, pagluluto para lang sa aming dalawa ni Carlos. Isang araw, nakita ko si Grace na nakaupo sa kama, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay pamumula-mula. Hipag, mahina niyang tawag sa akin. Huminto ako sa pinto ng kanilang silid. Ano? Sa tuwing pumapasok ako para tulungan siyang bumangon, iniiwasan niya ang aking tingin na parang natatakot na baka muli niya akong guluhin. Si Carlos ay naging mas tahimik. Pag-uwi niya mula sa trabaho, pumapasok siya sa silid ng kanyang ama, tinutulungan si Ana, at umuupo sa tabi ng kama ng matagal nang walang sinasabi. Akala ko, unti-unting magiging matatag ang mga bagay ayon sa mga hangganan na itinatag ko. Pero ang buhay, hindi kailanman hinahayaan na manatili ang mga bagay ng payapa ng matagal. Isang Biyernes ng hapon, maaga akong lumabas mula sa trabaho at dumaan sa supermarket. Nang papasok ako sa elevator ng bahay, tumunog ang aking cellphone. Si Ronnie iyon. Nag-alinlangan ako ng isang segundo at sinagot ko. Elena, nakauwi ka na, tanong yan ng may pagkabalisa. Paparating na ako. Ano ang nangyari kay Papa? Nahulog siya habang sinusubukang bumangon. Sobrang natakot si Mama at tinawag ako. Dinala ko siya sa ospital dito, malapit lang. Nahulog ang aking supot ng pinamili sa sahig. Gumulong ang mga itlog, basag. Anong ospital? Tanong ko nang may nanginginig na boses. Sa kliniko. Pwede ka bang pumunta? Tumakbo ako. Nang hindi umuuwi, sumakay ako ng taxi diretso sa ospital. Ang aking isip ay isang buhawi ng masasamang hinala. Natatakot ako. Sa kabila ng lahat ng tensyon, nang malaman kong nahimatay siya, naramdaman kong kumirot ang aking puso. Nang dumating ako, si Mang Tonyo ay nasa isang stretcher, nakasaksak ang dextrose, maputla. Si Aling Pasing ay umiiyak sa tabi niya, namaga ang mga mata. Si Carlos ay nasa paanan ng kama, nakakuyom ang mga kamay at puti ang mukha. Si Ronnie, na nakasandal sa dingding, ay nakatingin sa sahig, lumabas ang isang doktor. Ang ay nagkaroon ng pagbaba ng presyon ng dugo dahil sa pagsisikap. Sa kabutihang palad, napaaga siya. Sa ngayon, kailangan niyang limitahan ang mga ehersisyo at magpahinga ng marami. Umiyak si Aling Pasing. Kasalanan ko. Pinilit ko siyang mag-ensayo ng sobra para gumaling kaagad. Lumapit ako at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Mama, wag po kayong sisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga ngayon ay maayos po siya. Nagbukas ng mata si Mang Tonyo at tiningnan ako. Elena, huwag kang magalit sa nanay mo. Sobra siyang nag-aalala sa akin. Yumuko ako at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako galit, Papa. Mahalaga lang na maayos kayo. Noong gabing iyon, iniuwi namin si Mang Tonyo. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga sa pamamagitan ng dingding, nararamdaman ang halo ng awa at pagkapagod. Kinabukasan, nagising ako ng maaga para gumawa ng lugaw. Dinala ko ito sa kanyang silid. Si Aling Pasing ay naroon na, nakaupo na may maitim na bilog sa mata. Elena, hayaan mo na. Ako na ang gagawa. Magpahinga na kayo, Mama. Kaya ko po. Tiningnan niya ako ng kakaiba, nang walang talas ng dati. Elena, alam kong galit ka sa akin, pasensya na. Nanigas ako. Hindi ko kailanman inasahan na sasabihin niya iyon. Alam kong hindi ako naging mabuti sa iyo. Palagi kong iniisip na ito ang bahay ng aking anak at pwede kong gawin ang anumang gusto ko. Pero kahapon, nang makita kong nahimatay ang tatay mo, naunawaan ko na matanda na kami, na wala na kaming iba kundi ang aming mga anak. Hindi ko dapat pinahirapan ka ng ganito. Dumaloy ang mga luha sa aking plato ng lugaw. Mama, hindi ko po kayo kinapuutan. Kailangan ko lang po na igalang ninyo ako.
Tumango siya. Nangangako ako. Hindi na ako manghihimasok ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pangakong iyon, pero sa sandaling iyon, naniwala ako na ito ay taos puso. Makalipas ang 3 araw, bumuti ang kalagayan ni Mang Tonyo. Pinayagan siya ng doktor na muling mag-ehersisyo, ngunit ng dahan-dahan. Nang tila bumalik na ang lahat sa dati, lumabas si Ronnie. Sa pagkakataong ito ay may malaking bag, nagdala ako ng damit para manatili ng ilang araw. Nagkaroon lang ng takot si Papa at nag-aalala ako. Tumayo ako sa pinto. Sergio, sinabi ko na sa iyo. Walang sinuman ang pwedeng manatili dito ng magdamag. Kumunot ang kanyang noo. Elena, huwag kang maging makasarili. Nahimatay lang ang tatay ko at hindi mo ako papayagang manatili para alagaan siya. Tiningnan ko siya ng may malamig na boses. Pwede kang dumalaw sa kanya sa umaga. Sa gabi, umuwi ka. Iyon ang aking hangganan. Lumingon siya kay Carlos. Carlos, hindi ka ba magsasalita? Natatakot ka ba sa asawa mo na hayaan kang pamahalaan kahit may sakit si Papa? Nang marinig kong tinawag niya akong asawa mo nang may paghamak, naramdaman ko ang buhol sa aking tiyan. Ronnie, lumabas ka rito, sabi ko, ibinagsak niya ang bag sa sahig. Elena, sumusobra ka. Ayaw mo ba talaga kay Papa? Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at isinara ang pinto ng aking silid. Narinig ko ang kanilang mga bulungan at isang malakas na pagbagsak ng pinto. Noong gabing iyon, pumasok si Carlos sa aking silid. Elena, pasensya na. Sobrang impulsive si Ronnie. Ngumiti ako ng pagod. Carlos, nakikita mo. Sa tuwing may nangyayari, sinusubukan ang aking mga hangganan at ang una na nagdududa ay lagi ikaw. Yumuko siya. Hindi ko alam kung paano pasayahin ang magkabilang panig. Tiningnan ko siya ng may mahinang boses. Hindi ito tungkol sa pagpapasaya ng sinuman. Kailangan mo lang pumili ng isang panig, ang iyong bagong pamilya o ang iyong lumang pamilya. Nanahimik siya ng matagal. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho. Nang umuwi ako noong gabi, nakita ko si Aling Pacing na nagluluto. Gusto ko siyang sabihan, pero nakita kong maayos ang kanyang pagluluto, walang kalat. Nanahimik ako, ang hapunan ay tahimik. Bigla, nagsalita si Mang Tonyo, Elena, patawarin mo ako. Inangat ko ang aking tingin. Alam kong sobra kaming nakakaistorbo sa inyo. Ayaw ko nang manatili dito. Nagulat si Aling Pacing. Ano ang sinasabi mo? Hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay. Umuwi na tayo sa probinsya. Dito. Nagdurusa ang manugang mo at ang anak mo rin. Ayaw kong maging pabigat. Umiyak si Aling Pacing. Kakalabas mo lang sa sakit. Paano tayo babalik sa probinsya? Umiling siya. Sa probinsya, may bahay tayo, lupa, mga kapitbahay. Dito, maliit ang lahat at puro lang problema. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Papa, hindi ko po kayo pinapaalis. Gusto ko lang po na may kaayusan ang mga bagay. Tiningnan niya ako ng may pagmamahal. Alam ko. Pero ayaw kong maghiwalay kayo ni Carlos dahil sa amin. Noong gabing iyon, kami ni Carlos ay nakaupo sa balkonahe. Malamig ang hangin. Elena, sabi ni Carlos. Hindi ko inakala na napakahirap mong panatilihin. Ngumiti ako ng mapait. Hindi mahirap. Kailangan mo lang bayaran ang presyo ng pagiging mature. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Tiningnan ko ang malayo. Nanatili ako hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil nagbago ka sa tamang oras. Nanahimik kami. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi para iwasan ang problema. Ito ay isang kasunduan. Elena, tanong ni Carlos na may namumulang mga mata. Gusto mo pa ba akong kasama? Ang tanong na iyon ay sumakit sa akin.
Pero hindi sa kapalit ng pagkawala ko ng ganap. Tumango siya habang ang isang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Makalipas ang 2 araw, iginiit ni Mang Tonyo na bumalik sa probinsya. Ayaw ni Aling Pacing, pero sa huli ay kailangan niyang sumuko. Noong umagang iyon, tinulungan ko siyang mag-impake. Hinawakan niya ang aking kamay. Elena, may utang akong paumanhin sa iyo. Kapag nasa probinsya na kami, kung papayagan mo, gusto kong patuloy na dumalaw sa inyo, pero hindi ko na muling guguluhin ang inyong bahay. Tumango ako. Dumalaw po kayo kung kailan ninyo gusto, Mama. Pero pag-uusapan natin muna. Umiiyak siyang yumakap sa akin. Ang kotse na nagdala sa kanyang mga magulang ay lumayo. Nanatili akong nakatingin na may bakante sa aking kaluluwa, akala ko tapos na ang lahat. Pero noong gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Elena, ako si Ronnie. Akala mo ba tapos na ito? Mag-ingat ka. Huwag mong pahirapan ang pamilya ko. Hawak ko ang telepono na nanginginig ang aking mga kamay. Alam kong hindi pa tapos ang bagyo. Pagkatapos na nangyari kay Ronnie, ang aking bahay ay pumasok sa isang katahimikan na napakaiba. Hindi ito ang sapilitang katahimikan noong nandito pa ang aking mga biyenan, ni ang tensyonadong katahimikan para iwasan ang salungatan. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kapag ang lahat ay nawasak, at bago magsimulang magtayo muli, tanging ang mga labi ng pagkasira ang pwedeng tingnan, at tanungin sa sarili kung saan pupunta. Nag-day off ako sa trabaho. Hindi ako sapat na nakatuon para umupo sa harap ng screen, ni kalmado para magpanggap na walang nangyari. Nanatili ako sa bahay, inayos ang sala, nilinis ang center table kung saan ibinagsak ni Ronnie ang kanyang kamay. Nilinis ko ito ng lubusan na parang sa bawat pagpunas, mabubura ko ang pakiramdam na hindi nirespeto ako. Si Carlos din ay nag-half day. Hindi siya masyadong nagsalita. Pumasok at lumabas, naghanda ng tsaa para sa akin, at umupo sa harap ko sa sofa. Tinititigan ako ng matagal. Elena, galit ka pa ba sa akin? Mahina niyang tanong, tiningnan ko ang aking mga palad. Hindi ako galit sa iyo dahil kay Ronnie. Galit ako dahil kung hindi ka kumilos ng tama, ako ang aalis. Yumuko siya. Alam kong masyado kitang iniwan ng mag-isa ng matagal. Dahan-dahan akong bumuntong hininga. Carlos, hindi ko kailangan na maging isang bayani ka. Kailangan ko lang na maging isang asawa ka, na nasa panig ko, kahit hindi masaya ang iyong pamilya. Inangat niya ang kanyang tingin na may namumulang mga mata. Gagawin ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako urong. Wala na akong sinabi. Alam kong ang mga salita ay wala nang masyadong halaga. Ang panahon lang ang magbibigay ng sagot. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Pacing. Elena! Mama, ano po iyon? Si Ronnie ba ay pumunta sa bahay ninyo para magkagulo? Nanahimik ako ng 1 segundo. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahabang buntong hininga. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, kami raw ni Carlos ay minamaliit ang pamilya, na pinakiusapang lumipat namin siya. Binigyan ko siya ng magandang sermon. Sinabi ko sa kanya na kung hindi dahil sa iyo, walang gamot o ospital ang kanyang ama. Nanahimik siya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi niya ipinagtatanggol si Ronnie, pero hindi rin niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Ang kanyang boses, sobrang pagod na nakakapagod din sa akin. Mama, ayaw kong sirain ang pamilya, pero hindi ko tatanggapin na ako ay insultuhin sa sarili kong bahay. Nanahimik siya at pagkatapos ay sinabi ng mahina, Elena, pasensya na dahil nagkaroon ako ng ganoong anak. Ang pariralang iyon ay sumakit sa akin. Mama, hindi siya isang halimaw. Sanay lang siya na pinapayagan na siya ang sentro ng universo, pero hindi ko pwedeng pasanin ang kanyang kawalan ng pananagutan. Bumuntong hininga siya. Madalas na tinatanong ka ng tatay mo.
Sabi niya, salamat sa iyo, napagtanto niya na marami silang nagkamali. Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakaupo ng matagal. Hindi ko naramdaman na ako ay nanalo kundi kalungkutan. Ang kalungkutan ng isang pamilya na nasaktan ang sarili ng matagal. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap si Carlos ng tawag mula kay Ronnie. Inilagay niya sa loudspeaker. Kapatid, sabi ni Ronnie nang may basag na boses. Na-ospital muli si Papa. Bumaba ang presyon ng dugo niya. Walang pera si Mama para bayaran ang down payment sa ospital. Tiningnan ako ni Carlos. Tumango ako. Magkano? Tanong ni Carlos. 18,000 piso. Ngayon din, ililipat ko ang pera. Pero huwag ka nang magpakita sa bahay. Sa kabilang linya, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pasensya na sa nangyari noong isang araw. Wala nang sinabi si Carlos. Ibinaba niya. Tiningnan ko siya. Nakikita mo. Hindi ko kailangan maghiganti, kailangan ko lang panatilihin ang aking mga hangganan. At ang mga tao ay natututo ring umangkop. Hinawakan niya ang aking kamay. Elena, malaki ang utang ko sa iyo. Umiling ako. Hindi mo utang sa akin. Utang mo iyan sa sarili mo. Kung hindi ka magmamature, mawawala ang lahat sa iyo. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Isang gabi, habang nagluluto ako, tumunog ang doorbell. Binuksan ko. Si Grace iyon. Mas payat siya na may maitim na bilog sa mata. Hipag, dumalaw po ako para humingi ng paumanhin. Pinatuloy ko siya. Kumusta na si Ronnie? Tanong ko. Umupo siya na may mga kamay na pinagsasama. Nawalan siya ng trabaho. Pinakiusapang lumipat siya ng kanyang boss sa bodega dahil sa madalas na pag-absent. May sakit si Papa at walang pera. Sobrang stress siya, pero alam niya na nagkamali siya. Bumuntong hininga ako. Sabihin mo sa kanya na kung igagalang pa rin niya ako bilang kanyang hipag, huwag na siyang gagamit ng mapanlinlang na tono sa akin kailanman. Tumango siya ng may namumulang mga mata. Salamat po at patuloy kayong tumutulong sa pera para sa gamot ni Papa. Tiningnan ko siya. Grace. Hindi ko iyon ginagawa para kay Ronnie. Ginagawa ko iyon para kina Mang Tonyo at Aling Pacing. Yumuko siya ng napakababa. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Carlos. Nanahimik siya ng matagal. Elena, kung isang araw ay lubos na mahihirapan si Ronnie, papayagan mo ba siyang bumalik sa bahay? Tiningnan ko siya. Hindi. Kaya ko siyang tulungan sa pera para makahanap ng trabaho, pero hindi para manirahan dito. Ang hangganang iyon, hindi ko nasisirain. Tumango siya. Ako din ni. Makalipas ang 3 buwan, mas matatag na ang kalagayan ni Mang Tonyo. Tumawag si Aling Pacing. Elena, mas maayos na ang tatay mo. Sabi ng doktor, pwede na siyang maglakad ng dahan-dahan. Naisip namin ng tatay mo na ibenta ang lupang may gulayan na nasa likod ng bahay para magkaroon ng pera at hindi na kayo guluhin pa. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko ang malaking ginhawa. Mama, pera ninyo iyon. Hindi ako manghihimasok dyan. Alam ko. Sinasabi ko lang sa iyo para maging kalmado ka na hindi kami aasa sa inyo. Ibinaba ko ang telepono, nag-iisip. Napagtanto ko na hindi nagbago ang mga bagay dahil sa sumigaw ako o nagbanta. Nagbago ang mga ito dahil tumigil ako sa pagtitiis ng tahimik. Isang gabi, kami ni Carlos ay nakaupo sa balkonahe. Malamig ang hangin. Elena, sabi ni Carlos. Hindi ko akalain na napakahirap mong panatilihin. Ngumiti ako ng mapait. Hindi mahirap. Kailangan mo lang bayaran ang presyo ng pagiging mature. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Tiningnan ko ang malayo. Nanatili ako hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil nagbago ka sa tamang oras. Alam kong ang basag sa aming kasal ay hindi kailanman mawawala ng ganap.
Laging naroon iyon para ipaalala sa akin na muntik ko nang mawala ang sarili ko dahil sa pagmamahal sa isang hindi mature na lalaki. Pero sa wakas, hindi na ako kailangang lumaban ng mag-isa. Pagkatapos ng mga buwan na tila walang katapusan, ang buhay namin ni Carlos ay nagsimulang makahanap ng bagong ritmo. Hindi ito ganap na kapayapaan, kundi ang ritmo ng dalawang tao na labis na nagdusa para pahalagahan ang bawat sandali ng normalidad. Mas maaga na akong gumigising at naghahanda ng pagkain para sa aming dalawa. Sa gabi, umuuwi si Carlos sa oras, tinutulungan akong magligpit ng mesa, maghugas ng pinggan at pagkatapos ay umuupo kami sa sofa para manood ng balita. Hindi na bawat isa sa isang sulok na may cellphone. Hindi na rin naming iniiwasan ang pag-uusap tungkol sa kanyang pamilya. Bawat linggo, tumatawag si Carlos sa probinsya para tanungin sina Mang Tonyo at Aling Pacing at laging nakabukas ang loudspeaker. Ang boses ni Aling Pacing ay nagbago. Hindi na ito mapag-utos ni Mapait. Elena, nandyan ka ba? Ngayon, nakapaglakad si tatay ng ilang hakbang, dahan-dahan pero umuunlad. Ang galing naman, Mama. Pakisabi sa kanya na huwag siyang masyadong magpagod. Sasabihin ko. Anumang bagay, tatawagan ninyo kami. Laging available kami. Sige, anak, sabi niya nang may mas malambot na boses. Napagtanto ko na simula nang kami ay talagang mamuhay ng mag-isa, hindi na niya ginagamit ang mapag-angkin na tono. Wala nang ibahay ng anak ko, ni dumating kami para mas komportable. Tanging mga pang-araw-araw na parirala. Mas kumakain na si tatay. Nagtanim ako ng sili. Kapag pwede kayo, dalawin ninyo kami. Isang hapon ng weekend, habang inaayos ko ang mga kahon, nakita ko ang isang maliit na passbook sa aking pangalan, ang binuksan ko pagkatapos naming ikasal, na may inosenteng ideya na kung magkakamali ang lahat, magkakaroon ako ng unan. Umupo ako sa sahig at binuksan ito. Lumaki ang halaga sa paglipas ng mga taon. Hindi ako isang mahirap na babae. May trabaho ako, pera, ang kakayahang umalis anumang oras. At gayon paman, nanatili ako sa isang bahay na hindi ako iginagalang. Pumasok si Carlos at nakita akong naroon. Ano ang nakita mo? Ito, dati ko, sabi ko, umupo si Carlos sa tabi ko. Dati, naisip ko, kung magkamali ang lahat, aalis ako. Pero hindi ako umalis. Nanatili akong lumaban. Yumuko siya. Pinayagan kitang lumaban ng mag-isa ng matagal. Inilagay ko ang passbook sa kahon nito. Nabawi mo na iyon. Isang gabi, tumawag sa akin si Grace. Hipag, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ano iyon? Si Ronnie ngayon ay nagtatrabaho bilang delivery rider. Hindi mataas ang sweldo pero matatag. Ibinenta ng aking mga biyenan ang gulayan. Sa totoo lang, sapat na ang perang iyon para sa gamot ni Papa at hindi na kailangan pang padalhan sila ni Ronnie. Naramdaman ko ang malaking ginhawa. Masaya ako. Nag-alinlangan si Grace. Hipag. Gusto sanang dumalaw ni Ronnie, humingi ng paumanhin ng personal, pero natatakot siya na baka ayaw mo siyang makita. Nanahimik ako sandali. Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang dumalaw, tumawag muna. Para magkape, mag-usap ng may paggalang, ng walang gulo. Nagbuntong hininga si Grace ng may ginhawa. Sige, salamat. Ibinaba ko ang telepono nang hindi nararamdaman ang tensyon noon. Hindi ko na siya kinatatakutan ni kinapuutan. Alam ko lang na wala na siyang kapangyarihan para sirain ang aking buhay. Isang linggo pagkatapos, tumawag si Ronnie. Elena, pwede ba akong dumalaw sa inyo mamayang hapon? Tumawag ako bago pa. Tiningnan ko si Carlos. Ano sa tingin mo? Tanong niya. CJ. Isang beses lang. Noong hapon na iyon, dumating si Ronnie. Mas payat siya, ang kanyang balat ay nasunog ng araw. Wala na ang kanyang mapaghamong hangin.
Elena, sabi niya, yumuko ang kanyang ulo. Pasensya na, naging mayabang ako. Ibinunton ko ang lahat ng sisi sa iyo dahil ayaw kong tanggapin ang aking mga pagkakamali. Tiningnan ko siya ng matagal. Ronnie, hindi ko kailangan na humingi ka ng paumanhin sa paggulo sa akin. Kailangan ko na humingi ka ng paumanhin sa hindi paggalang sa akin bilang asawa ng iyong kapatid. Tumango siya. Pasensya na sa hindi ko paggalang sa iyo bilang asawa ng aking kapatid. Medyo paos ang kanyang boses, pero taos puso. Si Carlos, sa tabi ko, ay walang sinabi. Hindi ako galit sa iyo, sabi ko, pero hindi ko rin malilimutan. Simula ngayon, panatilihin ang mga hangganan. Kapatid ka ko, hindi ang may-ari ng aking bahay. Sige, mahina niyang sabi, ang pagtatagpo ay natapos ng payapa. Nang umalis siya, wala na akong naramdamang bigat sa puso. Naramdaman kong natapos na ang isang lumang cycle. Makalipas ang isang buwan, na ospital muli si Mang Tonyo. Walang malubha, isang check-up lang. Tumawag si Aling Pacing. Elena, pupunta kami sa syudad sa loob ng 2 araw. May check-up ang tatay mo sa ospital. Ayaw naming manggulo, pero wala nang bakanting silid sa pension house sa tabi. Tiningnan ko si Carlos. Mama, pwede po kayong manatili dito ng 2 araw, pero babalik kayo sa sinabi ninyong petsa, dahil may business trip kami. Agad siyang sumagot. Alam ko. Hindi na kami magtatagal. Dumating sila ng walang malalaking maleta, ng walang pagbabago ng muebles, ng walang kalat sa kusina. Tinanong ako ni Aling Pacing sa bawat maliit na bagay. Elena, pwede ko bang gawin ang lugaw para sa tatay mo? Mama, gamitin ninyo po ang maliit na kaldero na iyan. Elena, pwede ko bang isabit ang jacket na ito dito? Mama, isabit po ninyo. Tiningnan ko siya at naramdaman ko ang halo ng awa at kalungkutan. Ang babaeng itinuring ang aking bahay bilang kanya, ngayon ay humihingi ng pahintulot sa bawat bagay. Noong gabing iyon, habang natutulog ang aking mga biyenan, umupo si Aling Pacing sa tabi ko sa balkonahe. Elena, salamat. Bakit, Mama? Sa hindi mo pagkikimkim ng sama ng loob sa amin. Kung naging masama ka, matagal mo na kaming itinaboy. Ngumiti ako ng malungkot. Hindi ako masama, Mama, hindi lang ako pumapayag na yurakan. Tumango siya. Naunawaan ko na. Huli na, pero naunawaan ko na. Kinabukasan, umalis sila tulad ng ipinangako. Habang lumalayo ang kotse, nanatili ako sa pinto, nang walang tensyon. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Carlos, nakikita mo. Maayos ang lahat. Kailangan ko lang na huwag mo na akong bigin ulit. Niyakap niya ako. Hindi ko iyon gagawin. Alam kong ang aming kasal ay hindi isang fairy tale. Puno ito ng mga pilat. Pero alam ko rin na hindi na ako ang babaeng nagtitiis ng tahimik. At iyon, sa kakaibang paraan, ang nagligtas sa aming kasal. Ganoon po ang aking kwento. Marami ang nagbago. Marami rin ang natutunan. Hindi ko masabi na ang lahat ay naging perpekto. May mga pilat na mananatili sa aking puso, mga alaala na magpapaalala sa akin ng mga pinagdaanan ko. Ngunit sa bawat pilat, may lakas akong natagpuan. Ito ang naging aral ko. Sa inyo po na nakinig, na nakasubaybay sa aking mga salita, nagtataka ako, ano kaya ang dala ninyo sa inyong puso pagkatapos ng kwentong ito? Siguro, tulad ko, mayroon din kayong sariling laban, sariling aral. Kung nais ninyo pong patuloy na makasama sa mga ganitong pagmumuni-muni at kwento ng buhay, inaanyayahan ko po kayong manatili sa aming munting tahanan. Dito po tayo sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman.
Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.